Well, ano bang silbi pag pupunta siya doon inimpeach ka na by the same people na nasa Congress, no? Kinidnap na yung tatay mo at nandun pa nga ngayon sa ICC, tapos pupunta ka doon? Anong klaseng tao ka na haharap ka doon at makipagplastikan sa lahat ng mga tao na ang gusto ay mawala kayo dito sa ano sa mundo. Natanong din itong si Undersecretary Clara Castro, no? At kini-question niya yung naging biyahe ni Vice President Sara Duterte kung pang-personal ba ito o pang-bayan. I-quote ko lang siya, sabi ni Castro dito, so wala po tayong masasabi kung ano man po ang ginagawa ngayon bilang Vice Presidente. Ito po ang nakikita ng taong bayan sa kanyang ginagawa bilang halal ng bansa. So kung doon po abala ang ating Vice Presidente sa mga personal trips niya o personal trips with their family, choice po yun ng Vice Presidente. Anong masasabi niyo rito na parang alam naman natin yung role tsaka yung trabaho ng Vice President na siya na nga lang talaga yung gumagawa ng mga programs niya para at least makapag-contribute. Alam naman natin ang nangyari, hindi pinayagan yung kanyang budget, pero parang ipinamumuka nila na talagang napakalaki ng role ng pangalawang pangulo sa pamumuno ng ating bansa. Parang kagaya ng presidente ba, Sir Ibi? Yun na nga, no? Ako nga na ano din, no? I'm really confused, no? Yung mga tinatawag natin ng mga public intellectuals, no? Lalong-lalo na yung mga nasa kabilang political divide. Yun ang laging sinasabi, no? Na kaysa magtrabaho ka na daw dito, bumalik ka na. Ano ba yung trabaho ng Vice Presidente? Kundi isang dakilang spare tire, no? na kung tatawagin ay siyang designated survivor. Wala na kasi sila talagang makita at maitapon na putik dyan kay Vice President. So lahat na lang ng mga pagtitipon or lahat na lang ng ginagawa niya, binibigyan talaga nila ng twist, no? At this is also what they are doing, Admar, no? Na ito ang pantakip nila sa kanilang incompetence, no? Para hindi makita at hindi na natin manotice ang mga napakahalagang issues ng bayan, no? Ito talaga ang kanilang default, no, mode to attack the Dutertes. Because alam nila na pag ang mga Duterte na ang inaatake, yung mga Pilipino na mga supporters talaga ng mga Duterte will stand up to defend either the Vice President or the former President. At malilimutan yung mga mahalagang issue. Makikita na yan, yung pattern na yan, no? It was not effective before Claire Castro. Kasi yung mga personalities na nagsasalita, yung mouthpieces of the administration then, ay hindi ganoon ka-epektibo. Ito si Claire Castro medyo epektibo kasi nga parang ano to parang megaphone, no? Kaya nga ni-replicate yan yung isang Claire Castro replicated also in the House of Representatives, no? In the person of Princess Abante, no? Because yung dalawang ito ay serves as a distraction, no? From the real issues, no? Sila yung magsisilbing deflection shield, no? Dito sa kapalpakan ng mga sa administrasyon na to. So, you know, I really don't have any respect for Claire Castro, especially when she's speaking on behalf of the President. Opo, and nung nabanggit nga mga 2 taon na ba ang nakalilipas na bakit hindi dadalo ang pangalawang pangulo, nabanggit niya, designated, nilalagay niya yung sarili niya bilang designated survivor, which is typically yun naman din yung pagiging spare tire niya, nainis naman sila. So ano bang tingin nila, presidente na ba nila ang tingin nila kay Vice President Sara Duterte na napakalaki ng kanyang hawak na posisyon talaga. Pero dito sa next tanong ko, hindi ulit
daw dadalo ang pangalawang Pangulo sa SONA. Anong nakikita mo dito, Sir EB? Well, ano bang silbi? Pag pupunta siya doon, in-impeach ka na by the same people na nasa Congress, no? Kinidnap na yung tatay mo at nandun pa nga ngayon sa ICC, tapos pupunta ka doon, anong klaseng tao ka na haharap ka doon at makipagplastikan sa lahat ng mga tao na ang gusto ay mawala kayo dito sa sa mundo. Tama lang din 'yan, no? Ang ginawa ni Inday na 'yan, wag na pumunta doon, no? I agree with her decision at you know, the Romualdez Araneta Marcos dictatorship, the triumvirate has already declared an open war with the Dutertes, no? So mabuti na yung si Inday ay nasa labas, no? At hindi na makikisali doon sa kalokohan, lalong-lalo na yung speech ni BBM doon sa loob ng batasan sa SONA. Opo, no? Alangan naman harapin niya yung daan-daan ng mga kongresistang pumirma at naniniwalang dapat siya ay ma-impeach. Pero yung iba naniniwala na kumbaga pumirma naman sila dahil para doon sa ayuda nga. Pero dito tayo sa naging pahayag naman ni Vice President Sara Duterte na wala siyang masamang no ill feelings kumbaga kay Marcos Jr. Ang kanyang naging problema lang ay ang performance ng Pangulo. Sir EB, anong masasabi mo? Well, tama, no? Tayo din naman, even me, no? I have no ill feelings with the guy as a person, no? But I have so much indignation against his very, very lackluster, is a polite word, his incompetence talaga. Yan talaga ang problema natin with Bongbong Marcos, no? He is a typical guy siguro na pagkakasama mo, okay lang, pre, walang problema, hindi aggressive, hindi nagmumura, very polite, kumbaga. Pero the incompetence and the complicity na nakikita natin ngayon, yun talaga ang nakakasuka. Ito talaga ang nakakabahala, no? In fact, no, especially when he is dealing with crisis left and right, like what we have now in sa Middle East, no? Sinasabi niya doon sa Middle East na wala pa tayong mandatory repatriation, depende lang sa kanila 'yan kung uuwi ba sila. Tama ba na ang isang presidente ng milyong OFW sa Middle East at sa ibang bahagi ng mundo ay magsalita ng ganyan? Na even a single sentence of reassurance to the Filipino OFWs that their government is monitoring and monitoring the situation and is already have the plans in place to be activated in this so and so, blah 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 and everything. Wala eh. So yun talaga ang problema natin dyan, Admar, itong presidente ko. Opo, basahin ko lang pa yung nabanggit nga ng pangalawang Pangulo. Ang sabi niya dito, and I quote, I have no feelings with him or ill feelings. I have no ill feelings with him with regard to the political persecution that I am receiving from the administration because that is part of the life of a politician. I have problems with his performance as president and I have problems with the violations of our fundamental law, our constitution, particularly with the rendition of former President Rodrigo Duterte that was really an affront to Philippine sovereignty. Sabi pa niya dito, he has not followed through with any of his campaign promises. And that is an example of the conflict with regard to our president. And well, budol in English is scam. We're not surprised. He has the hallmark of a scammer. Tama, 100%. Sapul yun. Not just a hallmark of a scammer. Talagang he already displayed blatantly and clearly that he, in fact, scammed the 31 million who voted for him. Maliban sa doon sa mga nakinabang.